So, suma total, pati dun sa ratings, parang yung headline, nabudol tayo, no? Oo, kung i-explain talaga at titignan talaga Paano mo maigi. tatangkilikin eh? Oo. Tama naman tumaas. Oo. Tama naman tumaas. Oo, totoo naman. Yun nga Oo. rin na binabanggit nila dito. By the way, mga kapatid, Slightly tumaas. Oo. Totoo So naman kayo yun po eh. ba, tanungin natin mga nakikinig sa atin ngayon. O kayo po ba, approve po ba kayo sa performance ng ating Pangulo? Yun ang dapat may accounting yung gobyerno sa atin eh. Wala eh. Wala. Hindi mo masabi. Paano mo sasabihin para sa kalusugan? Punta ako sa ospital, wala akong mapapala. 6 kami sa isang kama. Ang iniintay ko, minsan 2 oras, 3 oras, hindi pa ako makakita ng doktor. So anong klaseng serbisyo yan? Ba? Bakit tao ang magpapasan nitong buwis na to, samantalang nung nandyan ang pera, hindi tao na kinabang? Huwag natin gamitin yung ayuda bilang sandata para yung tao hawak sa liig. Para pagdating ng halalan, uy, iboto mo ako ha, tanda mo ha, nagbigay ako ng ayuda ha. Hindi pwede yan eh. Dahil yung ayuda na binibigay mo ngayon, babayaran din niya yan. Diba? Huwag natin lolokohin yung tao. Sige. Sa mga nakaantabay po sa ating balitaan, isa munang mabilis pong pasada sa mga pangyayari po kahapon diyan sa gitnang silangan. Doon nga po sa Dubai, natigil pansamantala ang lipad ng mga eroplano sa kanila pong pinaka-busy sa buong mundo ito ng airport diyan sa Dubai, kung saan nga po may nakalusot daw po na drone at tumama sa isang fuel tank somewhere out there. Baby girl, ano ang latest ngayon sa gitnang silangan? Dito na muna tayo mga kapatid. Patuloy pa nga rin po ang paglala ng tensyon sa Middle East habang nagpapatuloy pa rin po ang sagupaan sa pagitan po yan ng Iran, Estados Unidos at ng Israel na ngayon nga po yung malaki ang epekto sa global oil supply. Sinabi po ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na ang Strait of Hormuz, isa po sa pinakamahalagang oil shipping route sa mundo, ay nananatiling bukas, ngunit sarado daw po para sa mga kaaway ng Iran at sa mga bansang nagsasagawa po ng agresyon laban sa kanila. Ang naturang strait po mga kapatid ay dinadaanan ng halos 1/5 bahagi ng global oil supply. Kaya anuman pong disruption dito, nagdudulot po talaga agad ng pagtaas ng presyo ng krudo sa buong mundo po yan, hindi lang dito sa Pilipinas. At dahil nga po dyan sa sinabi ulit ni Iran Foreign Minister Araghchi, ang presyo po ng Brent crude oil ay umabot na po sa $105 kada bariles. Ito po ang pinakamataas simula pa po noong taong 2022. Samantala sa gitna naman po ng krisis, nananawagan po si US President Donald Trump sa mga kaalyado na tumulong sa pag-secure ng Strait of Hormuz matapos nga pong gumamit ang Iran ng drones, missiles at sea mines na nagdulot nga po ng disruption sa shipping traffic sa lugar. Pero ang ilang bansa, kabilang na po ang United Kingdom at ang Japan, agad pong nagpadala ng naval ship sa rehiyon. Pero mga kapatid, dito po sa pinakabagong balita, dito po sa sinasabi ni Trump na pagtanggi ng ilan sa mga kaalyado niyang bansa, kabilang na nga po ang United Kingdom, na magpadala ng barko. Ang tugon po dito ni Donald Trump kanina lamang sa kanya pong press conference ay hindi daw siya masaya at nagulat daw siya sa naging desisyon na ito ng United Kingdom. Ang Japan naman po, sinasabi ng kanilang Prime Minister na si Sanae Takaichi, wala daw po silang plano na magpadala ng naval ships sa ngayon, pero pag-aaralan daw po ng kanilang gobyerno kung paano mapoprotektahan ang mga barko at crew na may kaugnayan po sa bansang Japan. Yung binabanggit naman po kanina dito ni Manong Ted tungkol po dyan sa Dubai Airport, pansamantala nga pong sinuspindi ang mga flights at inilika sa mga tao sa Dubai International Airport. Isa po ito sa pinakaabalang airport sa buong mundo mga kapatid. Matapos masunog ang isang fuel tank malapit po sa Dubai Airport dahil nga sa isang drone-related incident. Yan po yung ayon sa mga otoridad. Dahil po dito, ngayong araw na ito mga kapatid, nagkagulatan ang inaakala natin hanggang 16 pesos lang na patong sa presyo po ng produktong petrolyo. Ngayong araw na ito, kapit po ang diesel, tataas ng 20.40 hanggang 23.90 centavos. Ang gasolina naman po tataas ng 12 pesos hanggang 17 piso. At ang kerosene tataas po ng 6 na piso hanggang 9 na piso. At ang dolyar po para sa mga kapatid natin na binabantayan din po ang US dollar. As of March 16 kahapon po yan. Mismo staggered this week. So by the end of the week, asahan po natin daw na baka nga umabot ito ng 100 piso more or less ang per liter ng diesel. Dahil nga po hindi ho ito isang bagsak, meron pa paparating ngayong linggong ito. Ito ho ang bunga
nito nga pong gerang sinimulan ng Estados Unidos at ng Israel kontra sa Iran. At ito pong leader ng Amerika ang inaasahan niya lahat tayo sasang-ayon sa kanyang ginagawa o sa Everybody kanyang got it. naging desisyon dito po sa ginawa ho nilang gera ngayon. Mga kapatid, na ang lagi pong apektado ay ang mga bansang tulad natin. Tayo po dito mga kapatid, mas mura-mura pa po ang presyo ng petrolyo. May mga ilang pong third world countries gaya ng Sri Lanka, mas mahal pa po per liter ang kanilang gasolina doon. Yan po ang bunga nito pong sinimulan po na naman na gera ng Amerika at ng Israel na hindi ho natin malaman kung kailan at paano ho nila tatapusin. Ayoko na pong habaan pang kwentuhan dyan kasi baka kumapunta dito po sa matagal ng away dito pong Iran at ng Estados Unidos. Samantala mga kapatid, sa oras nga po ngayon 21 after 6 o'clock, tuloy po ngayon ang pamimigay po ng ayuda sa lahat daw po ng mga tricycle drivers sa Metro Manila. Lahat ng mga rehistrado sa bawat LGUs. Mga kapatid, ano po, meron po mga ilan ng mga toda na nagsasabi sa mga lalawigan, bakit sila lang, kailan naman kami dito? Mga kapatid, ito ho ay bahagi ng 30 billion pesos na kanilang ipamumudmod bilang ayuda. Ngayon daw pong may problema po tayo. At particular po, nabibigyan dito ay yung nasa transport sector. Ito ho, mga kapatid, ay pera nating lahat. Kaya ang mga middle class, sa mga nagmamaneho ngayon ng hulugang kotse, sa lahat po mga kapatid na wala ho namang choice kung hindi po bawasan ng withholding tax at obligado ka rin mag-file ng iyong income tax. Siguro kayo nagtatanong, paano naman kami? Sa ngayon po, walang naghihirap at hindi bahagi nitong transport sector. Hindi po ba? Kaya ngayon maganda pong pag-isipan at pagdebatihan kung mamarapati nila, ito pong pagkakaroon natin ng Oil Price Stabilization Fund gaya po dati. Yan po'y debatable pero ano ho ba kung pag-isipan po ninyo kung paano po ito mangyayari kung sakasakaling humantong ang gantong uri ng krisis? Ibig sabihin, para makinabang ang lahat, magkaroon na po ng subsidiya ang gobyerno per liter nang sa ganon lahat ng napapakarga ay may benepisyo. Hindi po ba All Price Stabilization Fund na noon po ay ipinatupad? Ang sistema dyan, baby girl, sa panahon ng ganito kataas ang presyo ho ng petrolyo, kahit na po sino ay mayroon pong ayuda sa pamagitan po ng subsidy per liter. Ang formula po dito o detalye, maaari na pong pag-usapan. Hindi po ba? Kasi na naman dito papasok yung sinasabi ng iba na mga policy makers na dyan makikinaban din yung mga mayayaman. Ganun lagi kanilang katwiran dyan pati yung mga naka-SUV na mga mayayaman, makikinabang dyan. Tanong lang, opo, yan hubang mga naka-SUV na yan, ano hubang SUV ho ang definition natin dito? Naka-Fortuner? Naka-Montero? Ano hubang inyong definition? Yan bang mga yan nagbabayad po ng kanilang withholding tax? Yan bang mga yan naghahain po ng income tax? Yung binabanggit yung mga mayayaman na yan, ilang porsyento po sila sa ating pong lipunan? Siguro una, habulin nyo yung mga super yayaman na nandadaya sa buwis. Pangalawa, yung pong mga nandito po sa middle class, bilangin nyo kung ilan po ito. Wala silang karapatan makakuha man lang ng dampi sa buwis na kanila pong binabayaran. Wala silang karapatan na makinabang sa mga ayudang ito at lagi na lamang kayo nagdedesisyon sa panahong ito. Bigyan natin po, hindi natin sinasabi na wag bigyan ang atin po lamang maging patas naman po sana ang ating pong pamahalaan. Yung po sinasabi ni Buboy Romero, na nakikinig ngayon sa atin. Hindi, Buboy. Kinuwat niya sa akin. Tama ka, Kuya Buboy Romero. Yan din ang sinasabi ng ilan natin mga kapatid. At kuhang-kuha mo ang nasa utak naming lahat. Salamat for saying it. Kasi parang lagi na lang tayong nahuhuli sa bigayan ng ayuda. Na para bang pag middle class ka, ay hindi ka po pwedeng bigyan ng subsidiya at tulong ng gobyerno. Hindi ba tayo nagkakaroon ng krisis sa buhay? Hindi ba tayo nalilate sa pagbabayad ng ilaw, ng kuryente, pati ng tuition fee ng mga anak natin? Hindi ba natin pinoproblema yun? Hindi ba natin pinoproblema yung baon nila araw-araw? Yung pangkain natin araw-araw? Hindi ba tayo nagugulat sa presyo ng gulay, isda at manok ngayon? Tapos ka na? Ay, ano naman nagde-deliver sa atin ng maleta at saka paper bag? Para bagang, mga kapatid, di po ba? Para bagang kapag mayroon kang isa, dalawang kotse, mayaman ka na. Totoo yan. Hindi nila alam 5 years to pay. Hindi po ba? Di ba? Yun Oo, ang totoo saying. naman. Bawal bang makaaluwa ng konti sa buhay at maging payapa ang iyong Hindi. biyahe sa pagpasok sa trabaho? Hindi. Bawal ka bang magkaroon ng sasakyan? Gusto mo lang naman komportable ka sa pagpasok kasi pangit ng transport system sa Pinas. Bawal ba yun? It's Pwede a ba yun? necessity. Yan. Opo.
Well anyway, mga kapatid, siguro kasi nga ito ho kasing ating gobyerno, lalo na po itong mga nandidiyan sa Malacanang, ano ho sila eh, sila po ay agad nagre-react sa mga survey na pinatatakbo nila. Siguro ho may kaugnayan na naman po ito sa survey ho ng Pulse Asia. Bakit? Oo, kasi naglabas ang Pulse Asia po ng kanilang pinakahuling survey sa unang quarter ng taon. Trust po ito at approval ratings. Depende ito ha. How do you look at it? Is it half full or half empty ang baso? May tubig yung baso, anong tingin mo dyan? Yan ba mapupuno na? Oo. O nangangalahati? Depende po yan kung nasaan kang banda. Ang sinasabi nila, tumaas daw po yung approval ratings at trust ratings ng presidente. Okay, sa pananaw po ng iba, ganun po naman yun. Pero sa kabilang banda, kwentahin mo yung approval and trust vis-a-vis sa disapproval and ang binabanggit nga po dito, distrust. Sa SWS nagbabalanse po sila, sa Pulse Asia hindi. I'll give you one example lang po sa ating diskusyon na ito. Mamaya po kasi mas maganda kung mahaba-haba ang ating pong panahon para ito pag-usapan. Okay. Ang sinasabi ko ngayon mga kapatid sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia, ang approval ratings po ni Presidente Marcos ay 36%. Alright, 36% po ito, approval ratings. Pero, ang kanya pong disapproval ay 45%. 18 po dito ang sinasabing undecided. So, kung tatanggalin mo yung 18, doon ka lang muna sa 36 and 45, it's negative 9. Sa SWS, ginagawa nila yan, nagbabalanse sila, di ba? At yung disapproval, hindi po yung binibilang. Pero ibigay mo na sa kanya yung 18% ng undecided, lalabas pa rin po yan na plus 9. Mababa pa rin yan. Kung atin pong talagang iisipin po, yung binabanggit nga, ito po national ha, national po ito. Ngayon, kapag pinag-usapan po natin po yung trust ratings, alright, mga kapatid, 35% yung kanyang trust ratings, yung tiwala ng mamamayan. Pero, yung distrust ay 44%. Ganun pa rin po kalaki. Kaya pag yan ay ating sinuma, lalabas po na negative 9 pa din po naman ito. Mga kapatid, ano ho? Depende yan kung nasang kambanda din. Again ha. Pero kung pupuntahan natin itong detalye po ng naturang ratings, puntahan lang natin itong sa usapin po ng approval. Kapag ho ito'y sinuma mo at inisa-isa, hango mga kapatid, sa kanya pong per region, ang may ang NCR Metro Manila 42% ang disapproval ratings. Yung approval ratings ng presidente for Metro Manila is pareho lang din pong 42%. Habang sa Visayas po pagkalaking 61% at sa Mindanao ay 73%. Ang may pinakamalaki po dito na disapproval ng sektor ay yung nasa laylayan ng ating pong lipunan, yung E bracket. Yung D bracket ay 47%. Kapag pinuntahan mo naman mga kapatid, tutuloy ko ba ito? Tuloy mo, we have all the time. Sa 4 na oras naman kasi. tayo dito. Oh. Baka nagmamadali ka. Hindi. Ituloy mo. Ang distrust mga kapatid, ano po, sa NCR, it's 45%. Vis-a-vis doon sa trust na 38%. Pag binalansi mo yan, negative po yan. Sa Luzon mga kapatid, sa Visayas po, it's 61%. At sa Mindanao, it's 77%. Muli, ang may pinakamalaki pong distrust dito ay yung nasa E bracket. Yung D43 at yung ABC ay 43. Mga kapatid, ito ho, siguro din ang sinasabi nga na, ayan, magpaulan tayo ng ayuda dito po na nasa E bracket. Ulitin natin ha, hindi po masama itong pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Definitely po, kinakailangan natin silang tulungan. Gaya po nung 4Ps, na kahit papaano, may kondisyon. Tama? May kondisyon, right? Hindi ka makakatanggap kung hindi ka compliant sa mga dapat mong gawin. Pagpapaaral sa mga anak, pagpapacheck up sa mga anak, etc. Alright? Ito ho, ayuda ito, dole out ito, bigay ito.
So mga kapatid, ngayon bibigyan mo sila hindi ng fuel subsidy kung hindi 5,000 pesos cash. Uunahin daw po tricycle driver sa Metro Manila. Ang sabi, saan nila maaaring gamitin yan, bahala na kayo kung saan nyo gustong gamitin. Ibili mo ng petrolyo, okay. Ibili mo ng bigas, okay. Yaan ipantaya mo sa online sugal, pwede rin. Ayan po ang ating guest mathematician for today. Maraming salamat, Mr. Ted Filon. So, suma total, pati dun sa ratings, parang yung headline, nabudol tayo, no? Oo. Kung i-explain talaga at titignan talaga paano maigi. matatangkilikin eh. Oo. Tama naman tumaas. Oo. Tama naman tumaas. Oo, totoo naman. Yun nga Oo. rin na binabanggit nila dito. By the way, mga kapatid, Slightly tumaas. Oo. Totoo So naman kayo yun po eh. ba, tanungin natin mga nakikinig sa atin ngayon. O kayo po ba, approve po ba kayo sa performance ng ating Pangulo? Kayo po ba'y nagtitiwala pa rin sa ating Pangulo? Kasama rin dito sa sinurvey, ang Vice President natin si Sara Duterte. So mamaya explain mo rin yan. Yes, puntahan po naman natin po kay VP Sara na bumaba. Oo, bumaba na po din. Bumaba kanya. naman siya. Pero balansehin din po natin yung trust and saka distrust. Pero ito ho, before tayo magbigay po ng mga importante mensahe, ito ho, tatlo pa rin po ang pangunahing concern ng mga Pilipino. At ito ho, medyo yung pangatlong concern, ito ho kaya iniingatan nila yung pong pagtaas sa pamasahe. Kasi ito ho yung barometro din sa inflation. Number one, mga kapatid, inflation. Taas ng presyo ng bilihin. Una, Pangalawa, corruption. Pangatlo, taas sweldo ng mga manggagawa. Tatlong main concern po ng mga Pilipino. Hindi mo na kailangan mag-survey, di ba? Alam na alam mo na kaagad. Okay? So, tatlong yan. Inflation, na malamang hindi rin po nararamdaman ng ating pong mga nandidiyan at tinatawag ng mga honorables with all due respect. Dahil ang mga backup nila, ganun pa rin. Basura. Ang mga buhay nila, ganun pa rin. Basura. Ang konsumo sa kuryente, ganun pa rin. Basura. Hindi magtitipid, ganun pa rin. Basura. Alright? Oh. Ganun pa rin kakapal ang mga mukha nila, no? Mga kapatid, hindi ho ba? Corruption, ay ganun pa rin. Oo naman. Basura. Opo. Tuloy ang ligaya. Taas sa sweldo, mataas na po sweldo nila. Oo. Basura. Think about it. 6:34. Basura. Abangan sa aming pagbabalik. News 5! Una-una, kailangan ito paghandaan natin. Hindi ko pa naririnig kung ano ang plano ng ating pamahalaan para masugpo yung kahirapan na maaaring idulot nitong oil price hike. Last time I checked, it's already $102 per barrel, no? Yung langis. At lalala pa yan dahil hindi naman mukhang bukas titigil na yung gera. At nakita naman natin na kahit hindi tayo kasali, yung impact, no, ay napakalaki para sa atin. Isang bagay na dapat natin intindihin, wala tayong sariling production ng oil. Pangalawa, wala rin tayo halos produkto na sarili nating pagkain. Diba? Halos lahat imported. Ultimo nga galunggong imported. Diba? Yung sardinas, imported pa rin yung isda. Yung mga gulay, imported din. Yung bigas, imported. So, walang gagalaw sa ating bansa kung hindi nangangailangan ng langis. Diba? Hindi mo lang pwede lagay sa bisikleta yung bigas. Pero ang mas malala dyan, marami ding mawawalan ng trabaho. So wala ka ng pambili ng bigas at wala kang trabaho para pagkunan ng pambili ng bigas. Anong plano? Diba? So far, ang balita ko, may 1,000 na overseas workers na galing sa Middle East na pinabalik dito. Anong haharapin nila dito? Wala silang trabaho, wala silang income. Higit pa doon, yung mga umaasa sa kinikita nila nung sila ay nasa ibang bansa, wala nang aasahan. Ano mangyayari sa kanilang pag-aaral? Sa pangangailangan pangkalusugan? Dapat nakikita natin yung sarili nating muka dun sa lahat ng tao na maghihirap. Hindi mo pwedeng sabihin na higpit kayo ng sinturon. Wala na, hindi na ako makahinga eh. Sa higpit ng sinturon ko, saan ko pa ihihigpit? Di ba? Insulto na yun sa tao. Pangalawa, yung transportation, napakahalaga niyan. Kung may trabaho ka man, nag-aaral ka man, importante na makarating ka dito sa mga lugar na ito. Dito sa ating bansa, yung public transportation, pasanin ng private sector. Yung jeepney driver, private yan. Diba? Yung may-ari ng kooperatiba, private din yan. Yung mga nag-ipon-ipon ng kanilang mga pera para makabili ng isang jeep. O yung mga may fleet, sabihin mo na may fleet pa sila, 5, 4, 10 kung ilan man ng jeep nila.
Pag nagtaas ang gasolina, pati piyesa magtataas ang presyo. Diba? Hindi lang magtaas ng presyo ng gasolina, double whammy pa, babagsak pa yung pera halaga ng pera natin. Dati 57, 56, 55 ang isang dolyar. Ngayon halos 60. That's 10% more. So kung $100 ang price ng oil, tumaas na from dating 60, 50, dati pa nga 40 lang yan eh. Di ba? Plus dagdagan mo pa ng 10%. Yung 100 magiging 110. Di ba? Pero ma'am, are you in favor po ba doon sa suspend yung excess tax at saka mag-suspend din yung VAT? Ang gobyerno natin nangangailangan ng pera, lalong-lalo na trilyon-trilyon ang nawala sa atin sa pamamagitan ng pagnanakaw at iba pang mga uri ng project sa DPWH lang. Hindi pa natin binibilang yung DepEd. Hindi pa natin binibilang DOH, yung Customs, yung BIR. Di ba? Ang dami pang agency, Department of Agriculture, Transportation, Communication, lahat yan. No? Hindi pa natin nakikita. So, doon pa lang sa DPWH matindi na ang parang tinamaan na tayo tinamaan ka ng sagwan. So, paano mangyayari sa atin? Diba? So hindi kayo, kumbaga, sang-ayon na i-suspend yung excess tax? Ang tax kasi, yan ang pera na kailangan ng gobyerno para magbigay ng serbisyo. Yan ang pambayad sa teachers. Yan ang pambayad sa police. Yan ang pambayad sa military. Yan ang pambayad sa health workers at mga doktor sa mga public hospitals. Yan ang ginagamit ng gobyerno para makapagbigay ng serbisyo. Huwag lang natin nakawin yan. Sapat yan para pangalagaan lahat ng ating pangangailangan. Bawasan mo yan, lumpo yung ating pamahalaan. Ang dapat habulin dyan, hindi yung alisin yung tax. Kasi pag inalis mo yung tax at walang serbisyo yung tao, double whammy, di ba? Kailangan, ang sabihin natin, okay lang magbayad kayo ng tax, pero yung tax mo ay napupunta dun sa operasyon ng nanay mo sa ospital. Meron kang aasahan na serbisyo. Hindi naman sila magrereklamo dun eh. Kung meron natatanggap lang silang, nakikita lang sila na may katumbas na serbisyo sa taong bayan. Di ba? Madaling sabihin, popular yun eh. Hindi lahat ng popular na bagay tama eh. Di ba? Pero ma'am, yung Kasi hindi ko pa nakikita yung statistics. Magkano ang mawawala? Kasi hindi tayo pwede magdesisyon na hindi natin alam kung ano talaga yung consequence niyan. Magkano ang mawawala? Saan natin kukunin yon? Uutang tayo? Uutang ka ng dolyar pagkatapos ang bayad mo times 2 na kaagad? how about yung VAT ma'am, to suspend the VAT? Yung VAT kasi, yung VAT para sa akin, magmula pa nung simula, akala namin, temporary lang yon, hindi forever. Dahil binawasan ka na ng tax pag kaltas sa sweldo mo eh. Binawasan ka na ng tax, nagbabayad ka na ng tax, pagbili mo ng gasolina, pagpunta ka sa tindahan para bumili, kailangan mo magbayad ng tax. So, maraming paraan na kukuha yung buwis. Pagkatapos, pagbili mo ng t-shirt, may tax pa yon. So, hindi makatarungan tax kung tutuusin yung VAT. Dahil, bilyonaryo ka man, o driver ka ng jeep, yung VAT, pareho para sa lahat ng tao. So, hindi makatarungan tax yan. Pero, nung umpisa, nung sinimulan yan, ang tingin ko dyan, temporary. Nakaahon ka na eh. Isipin nyo, kung hindi tayo nanakawan ng 1 o 2 trilyon sa loob ng ilang mga taon lamang, kailangan ba natin yan? Hindi. May pera tayo eh. Isipin mo kung anong magagawa mo dun sa 1 trilyon piso. Di ba? Pero yung clamor nila ma'am, wala daw kasi ang tagal daw kasi ng ayuda dahil sa... Yan. Ito, ibibigyan ko ito ng example. Umaasa tayo sa ayuda. Gaano katagal bago maubos yung pera ng gobyerno, uutang ulit. Bawat isang Pilipino ngayon, 150,000 na utang nyo. Utang nyo sa tindahan, 200 piso, hirap kayo magbayad. Utang nyo sa kapitbahay, 500 piso, hirap kayo magbayad. Utang dun sa cash advance mo, sa boss mo, 1,000, 2,000, hirap ka magbayad. Pero, bawat sanggol na pinapanganak, may utang na 150,000 pesos. Hindi pa siya nakakalakad. May utang na siya na 150,000 pesos. No? So, para sa akin, lahat ito dapat coordinated at malawak yung pag-aaral. Ang gobyerno ay dapat may kaisipan at may puso na para sa kabutihan ng tao ang kanilang lahat na desisyon. Kaya diyan mo makikita kung tayo ba nagtatak sa mamamayan para mas maraming tayong pwedeng kurakutin?
Yun ang inisip ng tao eh. Kahit saan ako magpunta, wala na ako sa office ngayon, wala na akong katungkulan ngayon, di ba? Hindi naman ako senador ngayon eh. Pero yung dami ng tao, humihingi, tulong sa gamot, tulong sa ospital, tulong pag... Ang dami-dami po niyan. Kaya, anong nangyayari sa ating buwis? Yun ang dapat may accounting yung gobyerno sa atin eh. Wala eh. Wala. Hindi mo masabi. Paano mo sasabihin para sa kalusugan? Punta ako sa ospital, wala akong mapapala. 6 kami sa isang kama. Ang iniintay ko, minsan 2 oras, 3 oras, hindi pa ako makakita ng doktor. So anong klaseng serbisyo yan? Diba? Ma'am, sabi po ni Sen yung excess tax na sa higit 300 bilyong piso yung mawawala sa gobyerno. Isang kontratista lang, 300 bilyon ang nawala eh. O, di ba? So bakit? Bakit tao ang magpapasan nitong buwis na to, samantalang nung nandyan ang pera, hindi tao na kinabang? Di ba? So, sasabihin nyo tanggalin nyo ayuda, gaano katagal? 5,000 pesos. Kunyari, 5,000 pesos, ang bibigyan mo ng ayuda, 20 million people. Oh, gaano katagal yan? Uutang ka na naman para ibigay mo as ayuda? Isipin natin yan. Maaaring sobrang dami ng zero, hindi na natin pinapansin. Pero tayo pa rin na magbabayad yan. Ayuda binibigay sa iyo ngayon. Babayaran ng anak mo yan. Hindi libre yan. Kailangan natin na maliwanag na plano, maliwanag na programa. Anong paraan para ang tao ay may hanap buhay? Kailangan nyo gumawa ng kalsada, ngayon nyo gawin. Bakit? Pwede kayo mag-hire ng 500,000 tao para gumawa ng release ng tren. Pwede kayo mag-hire ngayon ng 500,000 people. Pwede para gumawa ng kalsada. Bakit hindi? Di ba? Huwag lang kukurakutin yung pera. May pera po tayo. At hindi kailangan pakiramdam ng tao, ay nagpapalimo siya, ay binigyan siya ng ayuda. Hindi. Huwag natin gamitin yung ayuda bilang sandata para yung tao hawak sa liig. Para pagdating ng halalan, uy, iboto mo ako ha, tanda mo ha, nagbigay ako ng ayuda. Hindi pwede yan eh.